Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, babasahin natin 19 to 30. Medyo mahaba po, content is. Ngunit hati natin sa dalawang mensahe ang mga talatang ito. Ito po sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 19. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Jesus na suguin kaagad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Sapagkat wala akong sinuman na katulad niya na tunay magmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang mga para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo, kung paanong naglilingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin kaagad kapag nakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. At nagtitiwala ako sa Panginoon na di magtatagal at makakarating din naman ako. Ngunit iniisip kong kailangan paring isugo sa inyo si Epaprodito, na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y nagkasakit. Totoo ngang nagkasakit siya na malapit nang mamatay, ngunit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng patong-patong na kalungkutan. Kaya't higit akong masigasig na suguin siya upang pagkakitang muli ninyo sa Kanya, kayo'y magalak at mabawasan ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya sa Panginoon ng buong galak at ang gayong mga tao ay parangalan ninyo. Sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan, na isinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Ito po ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko po. Bago ang sarili, iba muna. Bago ang sarili, iba muna. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat mayroon kayong banal na kasulatan na makapagbibigay sa amin ng wasto at tama at perpektong halimbawa upang aming tularan. Tulad ng pagtulad namin kay Kristo. Ang mga taong ito ay tumulad din sa inyo. Karapat-dapat lamang na kami po ay tumulad din sa kanila sapagkat ito ang kalooban ninyo. Salamat po, Ama, sa mga salita ngayong umaga. Nawa, busugin nyo kami ng inyo po mga salita. Huwag nyo kaming iwan na bulag sa aming paningin at bingi sa aming pakikinig ng mga katotohanan ng makapagbabago ng aming buhay, makapagpapalago ng aming pananampalataya at makapagpapatibay ng aming relasyon sa inyo. Nawa, Panginoon, buksan nyo ang puso ng bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bilang panimula po sa seryeng ito, dalawang message po ang ating gagawin from verses 19 to 30. Atin mo nang balikan ang mga nakaraang tinuro ni Pablo tungkol sa mga Kristiyano sa Pilipos na alam natin mayroong hindi pagkakaunawaan, mayroong inggitan, mayroong gustong tumayo bilang leader at gustong agawin ang kalagayan ni Pablo, hiyain si Pablo, pahinain si Pablo. At ang bawat isa ay nagkakaroon ng hindi magandang relasyon. Kaya naman si Pablo ay talagang kanyang sinulatan o sa kanyang sulat na ito, ginawa niya lahat ng paraan upang magkaisa sa isipan ang bawat isa. Kaya kanyang isinulat, ang chapter 2 verse 1, kung ating babalikan, ganito po ang pagkakasabi ni Pablo sa mga kapatiran na hindi nagkakaunawaan ay ganito.
Kaya nga kung mayroon anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag. Ibig sabihin, kung kayo man ay kaisa kay Kristo, ang sabi po sa verse 2, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayon ding pag-iisip. So hindi po naging masaya o kagalakan ni Pablo ang mga nangyaring alitan o di pagkakaunawang ito, kaya nananawagan siya na magkaroon sila ng gayong pag-iisip, iisang pag-iisip. Nang sabi sa verse 2, magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. So nag-tweet si Pablo rito sa mga kapatiran na masyadong nagtataas ng kanilang sarili, kundi ituring ang iba na mas higit pa sa kanila. Verse 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. At kanya itong isinara sa isang konklusyon kung paano dapat gawin. Verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus di naman. Kung paanong bagamat siya'y Diyos, hindi niya ginamit ang kanyang karapatang maging Diyos upang ipakita sa madla, kundi siya ay nagpaalipin, siya ay naglingkod hanggang kamatayan. Naglingkod sa kalooban ng Ama at sumunod sa itinakda ng banal na kasulatan. At dahil dito, ito ang panawagan ni Pablo sa kanya pong mga kapatid, sapagkat nais niyang bumisita sa Pilipos. Ngunit hindi niya hindi maiwasan na kanyang pagsabihan kung ano ang dapat nilang maging relasyon. So, sa kanyang pagbisita sa Pilipos, sinabi niya rito sa verse 24, nang sabi niya, at nagtitiwala ko sa Panginoon na di magtatagal at makakarating din naman ako. So sa kanyang pagbisita, alang-alang sa kapakanan nitong mga taga-Pilipos, minabuti niyang siya po ay magsugo ng mga lingkod. Isugo niya muna ang dalawang ito upang tulungan sila sa mga hidwaan o sa di pagkakaunawaan para sa kanilang kapakanan. Inunan niya ang kapakanan ng Pilipos, hindi sa kanyang sariling kapakanan. Karamihan sa mga leader, kapag sila po ay mayroong gagawin, nagpapatawag pansin siya sa mga kapatiran sa iglesia na siya'y unahin. Bigyan ng nararapat, bigyan ng magandang pagtingin, bigyan ng paggalang, bigyan ng importansya. Ngunit si Pablo kaiba, inuuna niyang iba bago ang kanyang sarili. At dahil dyan, inuna niyang isugo ang dalawang lingkod ng Panginoon na subok na. Ito ay si Timoteo at si Epaprodito. Ang sabi nga sa 19, na ang sabi ni Pablo rito, sapagkat nalalaman ko na ang kahinatnan nito, yung sabi niya, yung gagawin niyang ito, kahinatnan ito, yung hindi pagkakaunawaan at panalangin mga kapatid, pagkakaisan mga kapatid, sa ikaliligtas niya. Kakaligtasan, kanyang kaluluwa, hindi po, ikaliligtas ng kanyang kaso na siya'y kinulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil sa maraming magkakapatid ngayon na nagkakaisa, dumadami ang mga miyembro, itong kaliligtas ni Pablo sa pamagitan ng inyong mga panalangin at saganang tulong ng Espiritu Santo. So upang makatiyak si Pablo na sa tamang balita na sila'y nagkasundo sa Pilipos, nagkaayo sila tulad ng kaso nila Sintiki at Judea, na magkakapatid sa Panginoon na babae, ay mayroong hindi pagkakaunawaan, kailangan itong maayos. Nang sa ganon, isugo niya muna si Timoteo at si Epaprodito para ayusin ang lahat ng problemang ito. Kailangan mo nang maayos ang problema ng mga kapatid. So, ngayong umaga, mga kapatid, unahin natin ang pagkakasugo ni Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po ay isang example para sa atin. Si Timoteo isang isusugo para sa iglesia. Tayo naman ay mga Timoteo din na isinusugo sa sanlibutan. Kung anong dapat nating matutunan kay Timoteo, siya din dapat nating matutunan para sa ating pagkakasugo sa mundong ito. Yun ang ating Great Commission.
na tayo humayo, akayin ang mga tao tungo kay Kristo at sila'y gawing mga alagad, bautismuhan at isanib sa isang lokal na iglesia upang sila'y maturuan hanggang sa lumago at pagdating ng ating Panginoon. So tingnan natin una si Timoteo. Si Timoteo po ay pinakilala ni Pablo kung sino ito. At nibalikan ang chapter 1 verse 1. Sino si Timoteo? Ang sabi ni Pablo rito, si Pablo at si Timoteo. Pansinin ninyo na hindi hiniwalay ni Pablo si Timoteo sa kanyang sarili. Iisa lang silang bumabati sa iglesia ng Pilipos. Meaning to say, mayroon silang talagang matinding bonding. Mayroon silang matinding relasyon. Si Pablo at si Timoteo, hindi hangad ni Pablo na siya'y papurihan o hangaan ng taga-Pilipos, kundi maging si Timoteo rin. Na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nasa Pilipos, kasama ang mga obispo at mga diakono. Kung paanong si Pablo ay isang sugo, alipin ni Kristo, ganun din ang pagkakakilala ni Pablo kay Timoteo na isang alipin ni Kristo. Kaya ito po ang ating pamagat sa unang lesson na ito, ang kapwa alipin. Ang kapwa alipin. Muling basahin natin verse 19 to 24 upang makita natin ang pagkaka-describe ni Pablo kay Timoteo sa talatang ito. 19 to 24, ganito po ang sabi. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na suguin kaagad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat na tumutuko ito sa ibang mga lingkod. At alam naman natin, may mga lingkod na kasama si Pablo sa Timoteo na tumalikod sa kanya. No? Ang sabi, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Siya nga ang aking inaasahang suguin kaagad kapag nakita kong ano ang mangyayari sa akin. At nagtitiwala ko sa Panginoon na di magtatagal at makakarating din naman ako. Na ipinakita rito ni Pablo, unang-una, si Timoteo na isang alipin. Ang isang alipin, mga kapatid, ganun din si Pablo. Ito yung pinakamababang katayuan ng isang tao sa panahong ito. Sapagat ang alipin, sila ibinebenta sa market. Mga nakatali, mga nakahubad, gusgusin, marumi. At sila binibilad sa harapan ng mga tao upang mamili ang mga mayayaman. Magkaroon sila ng alipin, slave. Hindi lang basta servant. Doulos sa Greek word. Doulos may iba't ibang meaning. Pero number one meaning dito, pagdating sa mga alagad ni Kristo, ay slaves. Mga alipin, mga preso. Mayroon din namang doulos na ibig sabihin waiter. Ang ibig sabihin taga-silbi. Pero dito mga kapatid, dala ni Timoteo ang pagiging preso, alipin, at pagiging waiter. At itong aliping ito, kailangan bilhin ng malaking halaga upang makuha sila ng amo at maglingkod sila habang nabubuhay ang amo niya. So ang alipin, wala siyang reputasyon sa kanyang sarili. Limot niya ang kanyang sarili. Ang buhay niya at isipan niya at lakas niya ay para sa kanyang amo na paglilingkod.
Ganyan dinescribe ni Paul si Timothy, tulad ng kanyang sarili. Before siya po ay naglilingkod sa Hudyo, sa mga Pharisees, sa mga leader, para sundin ang kanilang kalooban. Pero si Pablo, nung tawagin ng Panginoon, nagbago na. Hindi na siya naglilingkod sa kanino mong tao sa sanlibutan. Tanging ang Panginoon lamang ang kanyang pinaglilingkuran. So ang isang alipin, mga kapatid, ay naglilingkod kay Kristo sa Diyos at sa kapwa mananampalataya. Na maasahan sa paghahatid ng lahat ng balita, itong layunin ni Pablo. Kaya sabi niya, itong si Timoteo, maasahan ko kung ano ang balita tungkol sa inyo, sa inyong mga problema as believers. Siya ay yung totoong magbibigay ng ulat ng kapanatagan sa kanyang sarili. Sapagkat talagang sa Bisaya pa nag-uul pag-ayo si Pablo. Masakit ang kanyang puso na lahat ng kanyang mga tinuruan, mga inakay niya sa Panginoon ay nagkakainggitan, nagkakasilusan at nagpapalamangan sa kanilang galing, sa kanilang sarili. Now, tignan natin ang tiwala ni Pablo sa pagsugo niya kay Timoteo. Tignan natin una, sa kanyang pagsusugo, yung pagdating ni Timoteo sa Pilipos. Yung pong pagdating sa Pilipos, tiyak na tiyak si Pablo dito na makakarating si Timoteo. Sa atin po minsan, pag mayroon tayong inutusan, di tayo nakatitiyak. Ang katwiran, naku, nakalimutan ko. Pastor, nakalimutan ko. Naku, nawala sa loob ko. Linggo pala ngayon, pagsamba pala. Pero dito, may kita natin tiyak si Pablo. Verse 19 to 21. Ganito ang sabi. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Jesus. Nasuguin kaagad si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na, na magmamalasakit sa inyong kapakanan, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Napansinin natin, yung pong pag-asa ni Pablo, ayon sa kanyang inaasam na makarating siya ron, yung kanyang pag-asam naman ng pagdating ni Timoteo sa Pilipos. Hindi lamang sa kanyang katapatan bilang isang alipin, kundi ang pag-asa ni Pablo ay nasa Panginoong Jesus. Kung paano naging tapat ang Panginoong Jesus sa kalooban ng Ama at pagsunod sa kautusan, sa buong kautusan ng banal kasulatan, ganito itinuro ni Pablo sa Timoteo, sapagkat siya'y alipin ni Jesucristo. Tingnan niyo ang sabi? Ngunit umaasa ako sa Panginoong Jesus. Yung po yung pag-asa ni Pablo nasa Panginoon. Well, anong aral sa atin dito? Sa lahat po ng ating inaasam, huwag nating asamin ayon sa ating sariling kagustuhan, kundi dapat asamin natin ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ito'y magandang layunin ni Pablo para sa kapakanan ng Iglesia ng Panginoon, ng katawan ni Kristo. Kaya naman ang Panginoon maasahan din na tama ang taong isusugo para doon sa problemang ito. Kaya tiyak si Pablo sa kanyang pag-aasam. Si Pablo ay nasa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Dapat din sa atin, sa lahat ng ating mga dapat gawin, inaasahan nating magawa natin, dapat umaasa tayo sa kalooban ng Panginoon. Lalo na sa aming mga mangangaral. Hindi kami umaasa sa ibang tao, hindi dapat umaasa sa kanino man. Dapat umaasa lamang sa kanyang salita. Alamin ang kanyang salita, basahin paulit-ulit ano ba ang tinuturo ng salitang ito para sa amin at para sa kapakanan ng iba.
Kalooban ng Ama, hindi kalooban ng tao. Yun ang layunin ni Pablo, sapagkat alam ni Pablong siya po'y makakabisita rin sa Pilipos kung luluobin ng Panginoon. Mga kapatid, matuto tayo na sa anumang ating tugon sa lahat ng mga sinasabi ng tao o tanong sa atin ng mga tao, if the Lord's will, dapat ganun ang ating sagot. Huwag nating tapusin, oo, makakarating akong Sunday. If the Lord's will. Si Pablo po, bagamat sila po ay makakilala marahil ni Santiago, tinatanggap ni Pablo ang turo ni Santiago. Ipinamumuhay ni Pablo ang turo ni Santiago. Tingnan ang sabi ni Santiago sa James chapter 4 verse 15. Ganito ang sinabi ni James. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and also do his or that. So, sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung kalooban ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Matuto tayo kay Pablo. Siya po ay namumuhay sa kanyang salita na itinuturo. Hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili, maging sa pagkakasugo niya kay Timothy, kundi sa Panginoon pa rin. Napakasarap po na sa Panginoon natin binibigay ang desisyon. Hindi man makarating yung taong yon, mga kapatid, alam natin, niloob ng Panginoon. Wala tayong sisisihin. Marahil yung tao nyo nagsinungaling siya, kaya siya hindi nakarating. Pero at the same time, ginamit pa rin ng Panginoon upang wala tayong dapat isisi sa kapwa natin. Na dito may kita natin dito na si Pablo po nagpapailalim sa kalooban ng Panginoon, hindi sa kanyang sariling lakas, sa kanilang karunungan. At ikalawa, si Pablo rin naman ay nagtitiwala sa Panginoon na maasahan ang pagkakasugo niya kay Timoteo ng taga-Pilipos. Mabilis na darating. Mabilis na darating. Bakit? Kilala ni Pablo si Timothy. Hindi siya nangangapit bahay kapag siya'y sinugo ni Pablo. Kaya maasahan ng taga-Pilipos, darating siya kaagad. Basahin natin muli ang text natin, verse 19. Ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na suguin kaagad sa inyo Timoteo. Kaagad. Walang bitinan. Kaagad. Isinusugo ko o susuguin ko kaagad sa inyo si Timoteo. Kaya naman salita ni Pablo, inaasahan ng mga taga-Pilipos, hindi tayo mabibigo, darating si Timoteo. Sa sandaling isugo na ni Pablo si Timothy, makakaasa tayo. Alam niyo, minsan, tayo nagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa, pero maasahan ba ng leon? Kailangan maasahan talaga ang ating mga sinasabi. So maasahan nila si Timoteo, na darating si Timoteo ayon sa sinabi ni Pablo, kaagad, sa tamang oras, sa sandaling maihatid na siya ni Pablo. At dito may kita natin, so nakita natin ang kabanalan ng pagdating ni Pablo, ni Timoteo, dahil ayon sa kalooban ng Panginoon, at nakita natin ang bilis ng pagdating. At tignan natin katlo, ang layunin ng pagdating ni Timoteo. Verse 19 pa rin. Ang sabi rito, ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na suguin kaagad sa inyo si Timoteo upang kita natin ang layunin. Upang ako naman ay mapanatag sa pagkakaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Ang laki ng tiwala ni Pablo kay Timoteo.
na hindi si Pablo mabibigo sa pagkakasugo sa kanya sapagkat tapat na alipin itong si Timoteo. Ganon din naman sa atin, mga magulang. Kapag sinugo natin ang ating mga anak na sila talagay naturuan ng maigi, alam natin, panatag din tayo na gagawin nila. May nakakita man o wala. Si Timoteo, apply niya rin ng Philippians chapter 2 verse 13. To work out his salvation with fear and trembling. Verse 12, may nakakita man o wala. So, panatag ito si Pablo. Malalaman ni Pablo ngayon ang spiritual na situations ng mga Pilipos kapag bumalik na si Pablo sa kanya. Bago man lang siya dumalaw doon, nang sa ganun, lubusang kagalakan ang pasalubong ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Malaking kaaliwan. So, pinakita rito mga kapatid, si Timoteo ay isang alipin. Hindi niya tinitignan ang kanyang sarili, kundi ang tinitignan niya, si Pablo man na nagsugo sa kanya, siya'y alipin pa rin ni Kristo. At yun ang dapat natin gawin. Hindi tayo susunod dahil meron tayong may pagmamayabang na kaya ko yan, gagawin ko yan, marami tayong mga binibitiwang salita. If the Lord will, dapat ganon. Ikalawa, ipinakilala ni Pablo na si Timoteo ay kapwa alipin na tiyak ang kanyang pagdating sa Pilipos. Ikalawa, makita natin ang katangian ni Timoteo para sa taga-Pilipos. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos ang tungkol sa mabuting ugali ni Timoteo upang higit nilang tanggapin si Timoteo pagdating. Nalam naman natin, nung magsimula po ang iglesia sa Pilipos, doon sa pamamahay ni Lydia, kasama roon si Silas at si Timothy. Pero mapapansin natin, hindi nabanggit si Timothy roon. Hindi mahalaga sa kanya mabanggit man o hindi. Ang alam niya, naglilingkod siya sa Panginoon. Kaya kilala ng taga-Pilipos, itong si Timoteo, kung sino siya, bata pa siya, tahimik, hindi magaslaw, hindi magaspang. Kaya kilala nila si Timoteo bilang kasama ni Pablo. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo kung sino si Timoteo. Verse 20. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na magmamalasakit sa inyong kapakanan. Ano mapapansin natin dito? Una-una, si Timoteo masunuring Kristiyano. Ikalawa, matapat na Kristiyano sa pagkakasugo at sa pagpunta sa lugar. At pangalawa, loyal si Timoteo. Wala silang kontrahan ni Pablo. Alam ko sa panahon ng Pilipos, malago na si Timoteo at marami na siyang alam. Pero wala silang kontrahan sa doktrina. Wala silang kontrahan sa paglilingkod. Laging nagsasubmit pa rin si Timothy kay Pablo at itinuturing ni Timoteo na ama niya si Pablo at ganoon din ang pagturing ni Pablo sa kay Timoteo na anak. Papasakop si Timothy kay Pablo. Sabi ni Pablo, walang sino man na katulad ko. Ang daming kasama ni Pablo, pero si Timothy lang talaga ang sinabihan na walang kasing katulad niya. Sa makatuwid, iisang kanilang isipan, sa lahat ng isipan, sa lahat ng doktrina, sa lahat ng aral, sa lahat ng layunin, sa lahat ng pagsisikap, sa lahat ng damdamin. Ang sabi nga,
na siyang magmamalasakit sa inyo tulad ng pagmamalasakit ni Pablo sa kanila. Kung ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taong iyon ay maligtas, ganun din ang pagmamalasakit ni Timoteo. Kung ang pagmamalasakit ni Pablo para lumago ang mga mananampalataya, ganun din ang pagmamalasakit ni Timoteo. Kung ang pagmamalasakit ni Pablo, ituwid sila sa kanilang kasalanan, ganun din ang layunin ni Timoteo na ituwid sila. Walang kontrahan. Iisang layunin tulad ng isipan ni Kristo. Mapapansin natin dito, katulad siya ni Pablo. At ikalawa sa verse 21, mababasa natin na si Timoteo din ay selfless. Hindi niya tinitignan ang kanyang sarili, kapakanan, o reputasyon, o pangalan, o yung kanyang kaalaman, o magaling siya. Ang sabi sa 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Ikinumpare ni Pablo si Timothy doon sa verse 20, 19 and 20 sa mga Kristiyano rin, mga lingkod din ng Panginoon, na ang hangad ay ang kanilang sariling kapakinabangan. Whereas si Timothy, hindi nag-iisip ng ganon. Selfless siya. Hindi niya tinuturing mahalaga ang kanyang sarili. Tinuturing niya ang kanyang sarili as a slave, a servant. Now, alam naman natin, sa mga kasama ni Pablo, si Alexander, si Demas, na ang hangad ay sanlibutan, mga material things, mga physical things, iniwan nila si Pablo. Gayong sobrang kalungkutan ni Pablo, baga sa panahon natin, pasaway ng mga lingkod. Kaya naglilingkod para lang sa kanilang sariling gain, makilala, malagay sa banal na kasulatan ng pangalan. Pero si Timothy, taglay niya isipan ni Kristo. Taglay niya ang sinabi ni Pablo sa Philippians 2:5, magkaroon kayo ng isipan na nakay Kristo din naman. Bagamat Diyos, hindi niya ginamit ang karapatan yon, kundi siya ay naglingkod bilang alipin sa mga alipin. At hindi lamang ang pagkakapareho nila ni Pablo at pagiging selfless ni Timothy, kundi ang pagiging sincero niya. Pag sinabing sincero, last prayer meeting ba yun, mga ating pag-aralan, sincere means pure in heart. Purity, hindi ibig sabihin ni sinless, but sincere sa usapan, sincere sa tipan, sincere sa lahat ng ipinangako at ipapangako. Verse 22, ngunit nalalaman ninyong subok na si Timothy kung paanong naglilingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Kung ating tuturing kung sino yung anak dyan at ang ama, masasabi natin si Timoteo ang anak na naglilingkod tulad ng paglilingkod ng ama. Pero mas lumawak tayo doon. Sino bang naging masunurin from eternity past to eternity forward na anak? Si Jesus Christ. Kung paanong si Jesus ay naglingkod sa Ama, ganun din si Timoteo. Kaya sabi ni Pablo, kasama ko siyang naglilingkod. Kasama si Pablo naglilingkod sa Ebanghelyo. Sincere. Alam natin may kasalanan din si Pablo, pero sincere siya sa kanyang paglilingkod. Handa niyang isuong ang kanyang buhay kahit na siya ay binagsakan ng malalaking bato at akala ng mga tao patay na siya, pero bumangon pa rin siya at pumunta pa rin, pumasok pa rin sa gate at nangaral. Bakit po? Sincero, tapat si Paul.
Maging buhay man niya, ibigay niya alang-alang sa kapurihan ng Panginoon at para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Sincere. Ako, hindi ako sincere. Sapagkat pag nakaramdam ako ng hilo, tatawag kay pastor, sabi mo, kay Pastor Ajay, hindi ako pwede mag-preach. Pero kaya ko. Pero bakit hindi ko ginawa? I am not sincere. Marami akong binigo ng mga kapatid sa usapan. Hindi dahil sa providential reasons, pero yung pagiging insincere ko sa aking sarili. So may kita natin si Timothy, hindi siya huwad, hindi siya mapagkunwaring lingkod ng ating Panginoon. So pareho sila ni Pablo. Selfless, pareho ni Pablo. Sincero, pareho ni Pablo. At ngayon, tignan natin sa verse 22, yung pagiging anak niya kay Pablo. Lagyan natin sa kalagayan ni Timoteo bilang anak at ni Pablo bilang ama. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Now, binanggit dito ni Pablo bilang sariling anak niya sa pananampalataya, si Timoteo. Now, alam natin ang background ni Timothy. Siya'y pinalaki ng kanyang lolang si Luis at ang kanyang inang si Eunice. Nandito lahat yung mga pangalan niyan dito, di ba? Si Luis at si Eunice. Mga godly parents, godly grandmother. At tinuruan nila, ginawa nila ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Proverbs, train up your child the way they should go, so that in time comes, they will not forget it. Ang sabi nga sa 1 Timothy 1:2, sabi ni Pablo, kay Timoteo na aking tunay na anak. Wow, tunay na anak. Paano nangyari yun? Samantalang nauna si Luis at saka si Eunice. Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. Biyaya at kahabagan at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo na Panginoon. Pag sinabing tunay na anak, mga kapatid, ibang klase yun. 2 Timothy chapter 1 verse 5 tungkol naman sa kanyang lola at kanyang ina. Sabi ni Pablo kay Timoteo, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. May pananampalataya na. Isang pananampalataya na ng unang nabuhay kay Loida, sa lola, na iyong lola, at kay Eunice, na iyong ina, at ngayon, ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Well, so yun pala yung sinabi sa Proverbs 22 verse 6. Train up your child the way they should go. Na-train sila, si Timoteo ng kanyang lola at ina, bagamat ang tatay ni Timothy is a Gentiles, pagan, pero na-train siya ng mga magulang. Tinuruan sila tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoong Jesus. So, mayroon ng pananampalataya, etong si Pablo maliit pa lamang, pero tinitrain pa rin ng mga magulang. Pero hindi ibig sabihin na kilala nila sa Panginoon. Sapagkat itong si Loida at si Luis, sila po ay na-train sa pananampalataya ng mga Hudyo. Pero pagdating kay Pablo, nilid siya kay Kristo.
May pananampalataya ni Sir Timoteo, kaya nung ipaliwanag ni Pablo, ang tagapagligtas, naligtas siya kay Kristo. Nakuha niyo? Napakalaga po yung maturuan ng ating mga anak tungkol sa salita ng Diyos, sapagkat sa salita ng Diyos, nakakaroon ka ng kaalaman, kaunawaan, pagkakilala kay Kristo. At kapag ka nabuksan na ng Espiritu Santo ang puso, agad kang sasampalataya sa Panginoon. Hindi sinabing bukas na ang puso ni Pablo, kundi siya ay pinalaki sa pananampalataya ng kanyang magulang. Katuruan. Medyo questionable sa inyo yun. Anong nauna? Born again or faith? Faith? Paano makapag-faith yung taong patay? Ephesians chapter 2 verse 1. Paano makakapanampalataya ang taong patay? So anong una? Kailangan nang buhayin ka ng Espiritu Santo upang ikay magliwanag, maunawaan mong salita ng Diyos. Nang sa ganon, sasampalataya ka. Tama ba? Like for example, si Lydia. Paano naligtas si Lydia? Pakikinig. Lahat ng tao rito nakikinig, pero hindi paligtas. Basahin natin maigi. Punta natin. Acts chapter 16, verse 14. Basahin natin maigi. Ating ulinigin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang sa ganun, ang Banal na Espiritu magpapaliwanag sa atin. 16, verse 14. Okay? Babasahin ko. Tingnan nyo. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia. Kanino nakinig? Si Lydia. Kina Pablo sa kanilang pangangaral. Okay? Tingnan nyo. Ligtas na ba si Lydia? Hindi pa. Nakinig lang sila. Tulad kay Timoteo, nakikinig sa kanyang lola at kanyang nanay ng katotohanan. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Talagang sumasamba ito. Very religious. At the same time, ito po ay na-convert sa Hudyo. Siya mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga telang kulay ube. Anong sunod? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Meaning to say, na-regenerate siya. Binorn again mo na siya ng Espiritu Santo. Anong kasunod? Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Without giving us life of Christ by the Holy Spirit, we cannot understand the Word of God because we are dead spiritually. Punta natin Ephesians chapter 2 verse 1. Para luminaw pa sa atin. Chapter 2 verse 1. Kayo nooy mga patay. Ibig sabihin, mga buhay na ito, spiritual. Kasi kinunto ni Pablo, noon kayo mga patay. Saan? Sa inyong mga pagsalangsang. Pagre-rebelde. No? Pagre-rebelde. Bakit? Dahil sila'y makasalanan. Pagsalangsang at mga kasalanan. We are in nature slave of sin. That's why we disobey God. Kaya makita natin sa buhay ng tao na sila'y makasalanan sapagkat lumalaban sila sa Diyos. Hindi nila mahalaga sa kanila ang salita ng Panginoon. Hindi nila mahalaga ang pangangaral dahil sila'y makasalanan. Verse 4. Ano sabi sa verse 4? Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Una muna ang pagkabuhay.
Una muna ang regeneration so we can believe Christ. Ephesians 2:8, anong sabi sa 2:8? Ang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit may pananampalataya ka? Dahil buhay ka na. Naunawaan mo na ang salita ng Diyos. So therefore, faith cometh by hearing, hearing by the word of God, kapag ikaw ay na-born again. So, ito po ang nangyari dito. Dito kay Eunice at kay Loida. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Timothy 1:5, naalala ko ang inyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida, na iyong lola, at kay Eunice na inyong ina ngayon. Ako'y nakatitiyak ay namamalagi sa iyo ngayon yung pananampalatayang ito. Kaya sabi ni Pablo, siya ang tunay kong anak sa pananampalataya. Tayo man before, naliwanagan tayo. Nung tayo dumalo sa mga Pentecostal, sa mga born again, nagkaroon tayo enlightenment dahil na ipapangaral nila ang salita ng Diyos kaiba sa ating kinagistang reliyon. Pero kailan kayo naligtas? Nung maunawaan nyo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kailan yun nangyari? December 15, 19. Ganun ba yun? No, hindi natin alam. Dito na tayo nasubok nung tayo po'y interviewin ng mga pastor sa Moonwalk na gaano nakalinaw yung ating kaligtasan. Doon lang tayo nagkaroon ng totoong kaligtasan. Hindi noong tayo ay born again na tinatawag, quote and quote. Kundi kung kailan mo nakita ang katotohanan at tinanggap mo dahil ikaw ay ipinanganak ng uli. Di ba, Dong? Yun ang patutuo ni Dodong. So, makita natin katangian ni Timoteo, para sa taga-Pilipos, sila'y pareho ni Pablo. Kaya kung paano na tinanggap si Pablo, ganun din kay Timoteo. Sila'y parehong selfless ni Pablo. Kaya hindi po matatakot ang taga-Pilipos sapagkat selfless ito, hindi hakog, hindi makasarili. At pareho silang sincero sa kanilang layunin na maligtas sila, tumayo silang matatag, magkaayo sila, at siya ay anak mismo ni Pablo sa pananampalataya. Kaya nga, ang paglilingkod ni Timoteo, verse 22, ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo, kung paano naglilingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglilingkod sa Ebanghelyo. Totoong lingkod si Timoteo, sa Ebanghelyo, hindi sa kanino mang tao. Totoo siyang lingkod. Kaya nga isang alipin, tulad ni Timoteo, na kinumpara sa alipin sa market, na binili ng mahalagang ginto at pilak upang maging alipin ng tao. Si Timoteo ay naging alipin kay Kristo dahil binili siya ng dakila at mamahaling dugo ng Panginoon at hindi noong tradisyon na minana. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Babasahin ko lang po yun. Ganito ang sabi. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya ang pagkaalipin ni Pablo at ni Timoteo ay binayaran sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. At gayon din tayo. Bawat isa sa atin, tayo'y binili ng mahal na dugo ng ating Panginoon. Hindi tayo binili ng anumang tradisyon o na anumang relihiyon na ating kinagisnan. Tayo'y mga alipin ni Kristo. At ang sabi ng Panginoon, humayo kayo.
mag-akay kayo ng mga taong nasa kadiliman, magkaroon kayo ng timpla tulad ng asin, magliwanag kayo sa kadiliman upang marami ang matutong sumampalataya at magdiwang at sumamba sa Diyos na inyong sinasampalatayanan. Sumunod tayo sa Panginoon. Unahin natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Yan po ang kahulugan ng isang lingkod. Naunawaan ba natin? Tayo'y mga lingkod ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, katotohanan, at ang katotohanan lamang na ito siya makapagpapalaya sa amin. Salamat po sa kalayaan na kami hindi lingkod kanino man, tao man, kayamanan man, o anuman nandito sa mundo, kundi kami po'y lingkod ni Jesucristo na siyang nagbayad ng kanyang mahalagang dugo sa krus ng Kalbaryo. Nararapat lamang na kalimutan namin ang aming sariling interes, unahin namin ang iba, lalo na sa iyong kapurihan at kalawalatian magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.